sa talent hanggang sa laro, lahat ng kabataan feel ang glow. Sama-sama barkada, wag magpahuli, dance floor ready. Halina't sumali, mga jokes at kwento, hatid ay aliw. Every moment dito siguradong good vibes, kanta at sayaw, lahat ay kilig. Teen Star Energy, walang patit. Clap your hands, stomp your feet, hataw sa rhythm, feel the beat. Good vibes, walang sawang tawa, Teen Star Show, tayo'y masaya. Hey, hey, hey. Teen Star, halina na. Sayaw, kulitan, tawanan pa. Teen Star, vibes ay high. Lumipat sa saya, abot langit sky. Ooh, Teen Star. Teen Star na naman, halina na. Dance and laugh, feel the good vibes. Teen Star, halina na. Sayaw, kulitan, tawanan pa. Teen Star, vibes ay high. Lumipat sa saya, abot langit sky. Teen Star, halina Teen Star. Hey, 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 Teen Star na naman. Hataw na tayo, kulitan, walang katapusan. Tawat saya, vibes ay never stop. Dance na, move na non-stop. Sa Teen Star, lahat ay bida. Games, jokes, at talent na swak sa... Hello, good morning mga ka-Teen Barkada mula Luzon, Visayas at Mindanao and other worlds, and the whole world, ayan. It's another Monday night na naman po ang ating magkasama. Actually, it's our first time na magma-Monday po tayo, mga ka-Teen Barkada, dito sa ating Team Online Kasiyahan Chikahan. At syempre, marami tayong pagkasama-sama at pakikwentuhan. Ayan sa lahat ng mga nakatutok sa ating online viewers. Kaya mananatili lang pong tumutok at huwag kalimutan pong gamitin ang ating official hashtag, of course, ang ating Teen Star, hashtag Teen Star Season 1. Ayan. Medyo nag-vlog tayo. At kung hindi ka pa po naka-follow sa ating mga social media platforms, maaari naman po i-follow at mag-subscribe na po sa ating Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Dahil kung kayo po ay wala sa inyong bahay, dahil live lang tayo sa Euro TV Philippines, pwede nyo rin po kayo manood sa Team Online po. Anyway, ako po ang inyong kabogera ate. Online Teen Versus ngayong araw na to. Yours truly, Queen Bocha. And welcome po sa ating Teen Star Online Chikahan. Energy, walang patit. And it's speaking of another episode ngayong araw na to, syempre, hindi naman mawawala na meron tayo mga what do you call that? Makakasama ngayong araw na to. Bagamat ako lang mag-isang host, syempre, kailangan meron tayong makakapulutang aral at inspirasyon ngayong araw na to. Syempre, sa pamagitan ng ating special guest for today, palakpakan po for Darwin Leonardo Granado. Teen Star. Hi! Lang, pero check muna natin. Bati ka muna sa ating mga manonood ngayon dahil live na rin tayo sa Euro TV Philippines ngayong araw na to. Ayan, hello po sa mga Euro TV. Magandang umaga po sa atin. At patuloy natin supportahan ito pong show na Teen Star kasi marami po tayong makukuhang inspirasyon at also at makakapag-enjoy po tayo, lalo na po yung mga ating kabataan. Wow! Grabe! Napaka-gwapo at kalmado ng ating mga kapanayam ngayong araw na to. At talaga namang naka-red tayo parehas, ha? In Kaya nga. fairness.
Opal. Starting ng Feb Ibig Month, nalalapit na Yeah, ang Valentine's Day. Nakakatuwa. Ikaw ba may ka-Valentine's Day ka na? iniisip ko pa eh. Pero syempre family natin, di ba? Ayan. Sabi nga nila, kung wala ka naman daw mga karelasyon, mabubuo pa rin naman ang Valentine's Day mo together with your family, friends, at kung sino man, di ba? Hindi mo porket Yeah. wala kang jowa, loner ka na. Oo, Oo. family, friends, and yung mga taong sumusuporta. Yan. Wow, parang ang daming supporters ngayon ni Darwin. Ayan, so sa lahat ng mga sumusuporta po kay Darwin, mag-ingay lang po kayo dyan sa ating bahay. At kung wala naman po kayo sa Unilever Philippines na dahil huwag kayo mag-alala dahil mapapanood nyo rin kami sa Team Online. So, Yeah. Darwin, can we start sa ating balitaktakan niya yung araw na to? Yes po, I'm ready. Wow! Ang cute ng kidnat mo ganon. Parang gusto ko pumasok sa kabilang screen. Ayan, kamusta si Darwin? Ano bang pinagkakabala ni Darwin? Ngayon po, meron po akong mga film po, nagtitaping po ako, yun po. May mga ginagawa po kami short film. Like ako po, pinuportray ko po yung role ni Lucas po. Ayan. Pero before na hindi ka pa nag-taping, Mhm. anong mga ginagawa mo? Actually po, nag-start po ako sa pageantry po. Kaya po, naging choices po ako sa Bawal Judgmental po. Dahil nga po, nagpa-pageant po ako to help my study po. Ayan. So, pinagsabay mo ang pag-aaral tsaka buhay pageantero. Tama? Pero hindi po rest lahat pageant po yun. May mga sidelines po like tumutulong po na magbenta po ng mga ng mga foods, something like that. Family business. Yes po. Uy, alam mo ba, counting trivia lang, si Daryl Ong, before siya ma-discover ng parang sa The Voice yata, nagtitinda siya ng ihaw-ihaw lang. Opo. That lang ha, wag ko nila lang kasi marangal na trabaho, sorry. Sorry for the word lang. Oo, nagtitinda din ng ihaw-ihaw yun. Tapos talagang pangarap niya talaga yung pag-awit. Mhm. Talagang pinurse niya talaga. Tapos Ayan. Nag-boom. Di ba? Opo. Biglang nag-boom. Parang ikaw. Unti-unti mong naaabot yung mga pangarap mo. Yung buhay Hopefully. pageantero mo, while you are studying, anong year mo nun or anong grade mo nun? Actually po, nag-start po ako grade 7 po. I was 12 years old po at that time. Since dapat teenager ka po, bali dinuga lang po namin yung age ko po. Para Ay talaga. Pwede pala yun sa mga ganang pageant. as long as po na hindi po provided po yung birth certificate po, pwede ka pong baguhin mo yung age mo into 13, ganun po, dagdagan ng konting So isang lang naman, madali na naman siguro kasi bako magbe-birthday ka na rin lang naman. At the young age, na sumaba ka sa pagiging pageantero, tama ba? Young age na. Ano yung mga naging struggles mo nung time na yun? Hindi ka ba nahihirapan yung syempre, papasok ka sa school? Ayun, isa na din po yun. Pagpapasok po sa school, syempre, gabi po yung pageantry po, especially pag barangay po. So, every time that I went to the school, every morning, syempre, inaantok po. And also, yung struggles po is kapag medyo malayo po yung lugar po. Halimbawa po yung barangay po is parang babiyahe ka po ng super layo po. Ganun po. Tapos talo Ayan. po. Tapos, bukod aside from that, syempre, okay tayo dun sa time management. How about syempre, kailangan dyan yung financial. Tama. Di ba? Ayun po, sa pera po, struggles din po yun. Kasi ang technique naman po namin, sa bawat sinusuot ko po, paulit-ulit lang po yun. Para po hindi po super laki po yung nagagastos. So, kinikip ko lang po yung sinusuot ko po. And then, susuotin ko po siya ulit sa ibang barangay po. Ganun po. Ayan. Tapos hanggang sa continuous mo lang.
po. Oo. Dumating ba sa point na may na-discriminate ka ba sa mga ganito? Actually po, yung sa school po, kasi po, hindi lang naman po ako sa barangay po nag-join po. I try din naman po sa school. Tapos, syempre po, medyo mahina po sa Q&A sometimes. Pero, yun po, nasusurvive naman po. Parang naalala ko lang yung sa ano, sa Miss Q&A sa Showtime. Yung kaya daw ako natalo kasi bobo daw. Ah, po kasi po, Ayan. Anyway, pero sabi nga nila, 'di ba, yun yung makakapagpatibay sa iyo eh. yes, Hindi ka naman pinanganak na maging perpekto para sa paningin ng lahat, 'di tama, ba? Kasi you don't please anyone naman eh, no? tama, Oo. Tsaka yung mga bagay na yan, ginagawa mo yan para sa sarili mo, not for them. 'Di ba? Kung contribute ka man sa kanila is for inspiration, not to yes, please anybody. tama po, 'Diba? Kasi ang respeto hindi naman nililimos 'yan. Oo, tama. may naghihirapan din. Anyway, so na-achieve mo na 'yon. Balita ko ikaw daw ay naging teacher after your schooling, tama? Yes, and actually, pinaghirapan ko po yun. And finally, graduate na po ako ng teacher education po. Ano 'to, Actually, primary, secondary? secondary po. Nung nag-ano po ako, before po ako gumraduate, nag-I Can See Your Voice po ako sa Philippines kay Kuya Luis Manzano po. Nanalo po ako doon ng 15,000 and natatandaan ko po yun, graduating po ako noon. Tapos, syempre malayo po yung province sa Manila. And then, free accommodation naman po, pero napakahirap po ng process, both pageantry and then entertainment industry. Same ano po, field na mahirap po yung process, nandun po yung gastos, ganyan, tapos uwi, tapos hindi mo alam kung ano yung, kung sure ka makakaroon ng pera. So, yun po, finally po, nakasurvive. I won 15,000 and then also nagamit ko po siya to help my graduation fee. Ayan. So, congratulations pala sa iyo at na-achieve mo yung grand winner sa I Can See Your Voice. 15K din yun, oh. Sarap. Anyways, sa pagiging teacher naman, hindi ka ba yung tipong nasasabihan na, ano ba yan, wala ka tapos sa pag-aaral. Nag-aral ka ng ano, ilang taon, simula bata hanggang ngayon, pag-aaral pa din. Hindi ka ba naanohan ng ganon? Actually po, minsan po, sometimes po, naiisip ko po na ano po, na tawag nito, it's a stepping stone for growth and learn po. Kaya po, continue learning, continue growth dahil para knowledgeable enough ka po. Mm. How do you handle the student naman na sobrang mga pasaway? Pero syempre, hindi naman tayo perfecto na pagdaanan din natin na maging pasaway. Anong pakiramdam ngayon na parang dati ikaw yung sinasaway o tayo yung sinasaway? Ngayon tayo na ikaw na yung nagsasaway sa estudyante. Yes. Actually po, nung nag-ano po ako on the job training po, syempre sa school po, high school po yung hinawakan ko po, grade 10 po. Nagulat po ako kasi mas malalaki pa sa akin yung iba kong estudyante. Yung ano po ko, medyo maliit. Hindi naman po super liit, pero syempre may mga matatangkad po. Tapos mga bumalik lang po. Medyo mahirap po, struggles po, but then if you know how to adapt yourself, if you know how to communicate in a good way, I think we will surpass all of that naman. Ano naman sabi mo sa generation ngayon as a teacher? Kasi kung ano mo yung dating generation ngayon, dati na parang may punishment na squat, kung Yes, na-experience mo yan, tapos may pinapalo ng ruler. true. Oo, yung dati kasi na-experience ko yan eh, kasi sobrang ano ko eh, kulit ko ng bata ko. Pero ngayon, parang iba na ang mindset ng kabataan niya, yung konting maano mo lang sila, parang Ay, dinadaanan sa social media, report, ganyan. ire-report ka kagad, ganyan-ganyan. Hindi ba parang napaka
hirap sa sitwasyon ng isang teacher ngayon? Yung Ah, gano'ng bagay. yes po. 'Di ba yung mga generation po way back before po, napakahirap po and then also yung grade po. Mahirap din po makakuha ng mataas na grade. Way back. Sobra. Pero yung ngayon po, super ang daming mga, matataas na grade. Pero hindi naman ganun ka-struggles yung napagdaanan. Hindi parang hindi sila deserving. Ganun po. Tsaka pag dumating po sila ng college or nakatapos po sila, parang kulang pa po yung knowledge. Kasi nga po, hindi po na bigyan ng like yung ginagawa po previous before na kapag no assignment, lalabas sa room, ganyan. Ngayon po kasi wala na, hindi na din naman po masyadong mahigpit po sa At rules. saka dati, speaking of assignments, dati wala pang masyadong internet. Walang pang Google. Talagang magpo-focus ka sa library para sa encyclopedias. Yes, Dati ang kakapal pa ng mga libro. Talagang more on research as in. yes. Ngayon kasi, pagka tinanong mo, meron ng Google, may chat GPT na, may AI na. Di ba? Meron na, Kumbaga parang lahat na instant mo na paprint ka na ng ganito. Even sa thesis nga ngayon napapansin ko kasi sa mga pamangkin ko. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila na na mas maganda yung pinaghihirapan nyo para maramdaman nyo yung schooling nyo. Parang pag kayo nagtrabaho na, kumbaga parang ready na kayo, handa kayo yes. sa mga bagay-bagay, di ba? I agree. Paano mo ba sila ini-encourage for that? Ini-encourage ko po the way na inspiration po like way back before po na pinagdaanan po like alam naman po nila yun kasi didinig din naman nila sa parents nila. So may idea naman po sila sa culture kung paano po tumatakbo yung generation before like today po. Ayan. Okay, eto pa, may isa pa akong question. Yes po. Sa pagiging teacher ba, meron ba dumating sa point na meron tayong favorite na estudyante? Kasi ako, kahit na sobrang pasaway ko, I admit na isa ako sa nagiging favorite ng teacher ko. Kasi kapag halimbawa, uma-absent yung teacher ko, may meeting, ako yung substitute teacher namin Bida-bida kasi ako sa Yes. classroom Okay. Oo naman po, may favoritism naman po. But, syempre, hindi po natin ipapakita yun. Yung favoritism po, in a good way naman po. If Yes, really deserving na siya po yung nag-lead po. Yun nga po, katulad nyo po. Parang, if wala po yung teacher, siya po yung parang president. So, yes, kaya mo po siya mapagkatiwalaan. And dun po papasok po yung word na favoritism po. yung connection yung dalawa, yung parang pinaka-favorite mo Yung- na estudyante. So, Oo. ganun. Pero meron ka rin naman na experience na worst na estudyante. Yes, oo, super. And how do you handle it? Ikaw ba yung dumadating ba sa point na nakuha ba niya yung pikon mo ng isang buwan? Dumating na ba sa point na nakuha niya yung trigger ng PC mo? Yung ganon. Super duper. Pero syempre, wala tayong power to be able na kung ano yung dapat gawin sa mga student po. Syempre, keep professional and keep always handsome po. Ayan po. Ayan. Oo, kumbaga parang sasabihin mo lang sa sarili mo, okay, magkita lang tayo sa grades mo, ayaw mong umayos Ganun na lang. Pabawian na Oo. lang. Kaysa sa siyempre, kasi ngayon, madali mo na ng konti. Susumbong yan sa... Susumbong na kagad sa magulang, sabihin, sinaktan mo kagad ng estudyante. Tapos Baka mawala pa ang license mo, no? Ayan. So, nakakatuwa. Ang mga katinbarkada, ito lang muna ang ating mga pag-uusapan muna for the meantime. Dahil sa aming pagbabalik, ipapapatuloy natin ang ating kwentuhan kasama ang ating fantastic guest na si Darwin Granados. Sa pagbabalik yan ng inyong programang Ikaw ang Star. Ito po ang Teen Star Season 1.